So, ito na po. Let's express improper fraction to mixed fraction and vice versa. Kanina, meron po tayong improper fraction na 9 over 5. So, lagay po natin dito 9 over 5. So, improper po yan kasi nauna po or na isulat natin sa numerator si 9 which is larger than number 5. Ang pinakauna nyo pong gagawin ay i-divide po natin itong si 9, okay, kay 5. 9 divided by 5, dapat po yung answer po natin is whole number. So, whole number kasi di ba po si mixed fraction, meron po siyang whole number. So, 9 divided by 5, yung whole number po niya is si number 1. Pagkatapos po nun ay i-multiply po natin si 1 and 5. So, if we multiply 1 times 5, bibigyan po tayo ng number 5. Di po ba? Then, yung outcome po ng multiplication natin ay atin lang pong i-subtract dito kay number 9. So, 9 minus 5. So, si 9 yung ating numerator. I-subtract po natin yung dalawa. Bibigyan po tayo ng 4. So, 9 minus 5 is equal to 4. So, ngayon, ganito po natin isulat si mixed fraction. Yung 1 po natin na nakuha dito, yun po yung ating whole number. Nasabi ko kanina. So, ilagay po natin yan dyan. Kasi yan po yung ating whole number. Yung 4 po natin na nakuha from subtracting 9 dito kay 5, yan po yung ilalagay natin dyan sa numerator. Tapos, yung denominator po natin, kung ano po yung denominator natin dito sa improper fraction, yan po yung ilalagay po natin na denominator dito sa ating mixed fraction. So, yung mixed fraction po natin is 1 and 4/5. Yun po yung mixed fraction ni 9 over 5. So, ngayon, paano natin ibalik, no, itong 1 and 4/5 to 9 over 5? Simple lang po ang ating gagawin. Ay i-multiply lang po natin ulit itong 5 times 1. So, pag i-multiply natin yan, magiging 5, di ba? Ang outcome natin 5. Pagkatapos po ay i-add lang po natin, let's sum 5 or let's add 5 plus 4. So, 5 plus 4 is equal to 9. Di ba po? Si 9 yung ating numerator dito sa improper fractions. And ano yung ating magiging denominator dito? Kung ano rin po yung denominator natin dito sa mixed fraction, ay yan po yung ilalagay natin dyan. So, makikita nyo po, 9 over 5, 9 over 5. Okay po? So, another example po. Okay, meron po tayo ditong 13 over 6. So, yung ginawa natin kanina na subtract po natin si 13 kay 6, si 6 kay 13. So, 13 minus 6, dapat po whole number lang po yan. So, dapat 2 lang po, 'di ba? So, yung whole number natin dito, yan po yung ilagay natin dito na whole number sa mixed fraction. So, yan, that is 2. Okay? Tapos, i-multiply po natin, gaya nung sabi ko kanina, let's multiply 2 at saka 6. So, if we will multiply that one, okay, bibigyan niya tayo ng number. What is the number? Number 12. Okay? So, let's just subtract 13 minus 12. So, that is 1. Di po ba? So, yung 1 po natin dito, yan po yung ilagay natin dito as our numerator. Again, our denominator is kung ano yung denominator natin dito kay improper fraction. So, number 6. So, ang answer po natin is 2 and 1/6. So, ibalik na naman po natin from mixed fraction to dito kay improper fraction. So, yung ginawa natin kanina na 6 times 2, that's i-multiply natin yan, that's 12. Pagkatapos, i-add lang po natin, 12 plus 1, that's 13. So, kung ano yung denominator natin, 6, ilagay lang natin dyan, kopyahin lang natin. So, meron na tayong 13 over 6. So, 13 over 6, bumalik po tayo sa improper fraction. So, ganun lang po kasimple mag-express ng improper fraction to mixed fraction or mixed fraction to improper fraction. Sana po ay meron kayong natutunan and thank you po for watching and see you po on my next video.